Hi guys, good morning. Update lang tayo guys sa mga unit natin dito, yung mga naka-promos. Saka syempre, konting ano lang din, kwentuhan. Ano yung mga dapat natin mag-topic ngayong araw na to habang tayo nagbablog. Isa kayo guys, kasi matagal tayong walang vlog. Nakabakasyon tayo at medyo nagpagaling pa tayo ng husto bago bumalik dito sa trabaho. Ngayon medyo okay na tayo at yun, back to normal na. And guys, meron lang ako ipapakita sa inyo mga naka-promo namin, yung mga naka-zero down payment, which is, ito. Siyempre, yung sikat-sikat naman sa kalsada ngayon, yung halos madami na rin yung sa M-Zoom Honor ngayon. Nasa 3,500 yung update ng planta as of last year. Ito yung R-Style, M-Zoom. Sa ngayon, naka-zero down payment to. Tapos pag naka-avail kayo within the month, merong smartwatch na kasama. Tapos yung smartwatch na yon is compatible na siya sa keyless entry para dito sa unit na to. Meron kami dito display na kulay blue, Salt Lake Blue. Ito yung nasa brochure. Guys, ang ganda ng kulay din ito. Unique color yan ng M-Zoom. Tapos ito naman, yung moonlight gray. Yan. Tapos yung nasa likod is yung ito naman guys is yung GB variant. Yan yung mid variant ng M-Zoom. Diba? Ganda niyan guys. Actually, ang difference lang naman ng mid variant which is ito, yung decals. Yun, kung nakikita nyo. Tapos sa rim. Yan. Naka 19-inch. Ito may mid variant is 18-inch. Century yung gulong, yung pangalan ng gulong niya is naka Century. Tapos dito naman kay R-Style is Michelin. Tapos si top of the line, R-Style is naka powered tailgate. Tapos may sunroof. Ayan guys. Yung kay sa mid variant is hindi siya naka sunroof guys. Yun lang, kung simple lang naman yung hanap natin, which is yun na, ang price difference is 100,000. SRP kasi ng R-Style is 1,289,900. Kay mid variant is 1,189,900. 100,000 difference guys. Sa ngayon, naka-promo nga siya, ulitin ko lang, is naka-zero down payment. Tapos ang monthly natin sa top of the line is 26,630 sa 60 months. Tapos kay mid variant naman is nasa 24,000 plus for 60 months. Ngayon kung BPI naman is pwede tayo hanggang maximum of 84 months which is 7 years. Ayan guys. Yun guys, yung promo natin is na mag-aral lang siya. Yung free na smartwatch is hanggang end of June, guys. Tapos yung watch mismo available siya by July. Yun yung mga gusto mag-avail at kumuha ng car loan. Yun, i-message nyo lang ako. If ever naman na may mga problem kayo sa credit, which is may mga past due tayo ng mga credit cards o kaya mga yun, pwede kayong tulungan doon. Huwag kayong matakot na mag-loan ulit. Kasi sigurado sa iniisip naman ng mga ganon, may mga tama sa bangko na hindi na sila ma-approve. Sa ngayon naman, pwede pa naman po yun. Pwede pa naman natin matry para at least ma-check natin kung anong problem. Kung hindi naman as in na ganun kalaki yung mga nyo is pwede pong settle. Pwede po. Nagagawa naman natin ang paraan. Yung paraan na legal po guys hindi po yung paraan na gagawa tayo ng kalokohan. Ganun. Hindi. Tapos yung mga
Yung iba kasi nag-aalangan din. Naano ko lang kasi may nakausap kasi ako. Sabi niya is Chinese Chinese brand kasi yung unit, tsaka Chinese car. Dadalawang isip siya. Baka mamaya 5 years from now, 6 years from now, magka-problema after warranty. Ganon. At sa ngayon naman kasi lahat naman ng technologies ngayon is nag-a-adapt na yan. Tumataas habang tumatagal ang panahon. Ibig sabihin, yung mga unit naman na to is dumaan naman sa mga proper na quality control, proper test bago ilabas sa market. Yun guys, hindi ang isang sasakyan kasi once na isang model ng sasakyan, hindi yan ilalabas basta-basta. Kaya may tinatawag tayo na ano dyan prototype. Tinetest yan sa endurance, lahat, bago ilalabas ng mass production. Kaya lahat naman yan, kahit sabihin natin na Chinese brand yan, hindi lang naman full Chinese to. Kaya kung napapansin nyo yung loob at saka design, may European at saka American na design. Ibig sabihin, yung ano natin, engineering at saka si research development ng company na yan is hindi lang Chinese talaga. Kumukuha din sila sa ibang mga matataas ng teknolohiya. Kaya maganda po yung product. Eh, yung iba nag-aalala, bakit ganito ganyan? Sa ngayon, medyo ano pa sa mga EVs, yun, medyo doubt pa ako guys sa EVs. Sa electric vehicle. Kasi bakit kamo? Kahit sa atin, isipin natin, ang EVs is, kahit sabihin natin 8 years yan, kung ikaw, meron kang EV, after 5 years gusto mong ibenta, sa tingin mo mabibenta pa yun. Wala nang kukuha yung guys. Kasi syempre, yung lifespan kasi ng battery, it takes siguro mga 8 years, sabihin natin 7 years. 'Di ba? Kahit ako bibili, ba't ako bibili ng second na EV? Yung battery life nun, mababa na lang, parang cellphone yan. Yung percentage, kumbaga. Kung nabili mo ng brand new is 100%. After 5 years, 6 years, ilan na lang natitirang life, nun, battery life niya. Sabihin natin, nasa 40% na lang, ilang taon na mo lang gagamitin. Diba? Yun yung mahirap sa mga EVs ngayon. Kaya para sa akin, mas okay pa rin yung hybrid. At the same time, kasi meron siyang main power na gasoline engine. Support lang naman kasi sa hybrid is yung electric engine. Para lang maging matipid siya sa gasoline. Unlike yung full EV, yun. Di mo na mabibenta yun. Kaya tinatawag na disposable ang EVs. Kasi nga, syempre, wala nang bibili na second hand ng EV. Dahil dun sa battery na problem. Battery issue. Di ba guys? Parang cellphone yan guys eh. Cellphone. 'Di ba? Ang unang tinitingnan pag bibili ka ng second hand na cellphone is yung battery life. Yung battery kasi is medyo mahal 'yon. Ganoon din naman 'yan sa sa mga sasakyan. Battery life ang titingnan. 'Yun ang problem niya sa mga resale. Kaya sa ngayon okay pa 'yan kasi nga wala pa masyado. After resale value niyan mababa talaga. Kaya mas okay pa rin para sa akin yung yung hybrid. Tapos siguro mga 10 years, 15 years pa yan, medyo okay pa yan kasi nga pag mababa na ang presyo guys ng battery pack ng sasakyan. Pag mababa na yan yung presyo at affordable na sa market, yun, pwede pa. Pwedeng mataas, doon tataas ang ratio niya sigurado. Pero sa ngayon, medyo mataas pa yung value ng battery pack ng isang electric vehicle. Yun, medyo ang resale yun, walang kukuha yun, promise. Kahit ako, kahit sino naman, kahit kayo guys, kukuha ba kayo ng second hand na electric vehicle at yung battery life niya is mababa na lang. Diba? Parang kumuha ka lang ng bato na pinapok mo sa ulo. Pero mababa ang presyo ng battery pack ngayon, affordable sa market at kahit saan pwede kang makabili na, yun, tataas talaga yung value niyan, promise. Tataas ang resale value. Kasi para kang bumili ng cellphone na second hand, 'di ba? Pag nasira yung battery mo, pupunta ka lang sa sa online ganyan, 'di ba? Ka-order ka na.
Yun yung sinasabi ko, guys. Yun, hindi ko na patatagalin, guys, yung ano natin, vlog natin for today. At hanggang sa muli, kung nagustuhan nyo at may nakulat kayo kunting kaalaman at input dito sa videos natin, hingi lang ako ng isang like at saka pa-subscribe na rin, guys. Bilang tulong na rin sa atin. Yan, guys, maraming salamat at mag-ingat kayo lahat. God bless.